Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid kay Kristo. Tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating batayang teksto ay matatagpuan po sa Levitico chapter 16 verses 1 hanggang 34. Levitico chapter 16 verses 1 hanggang 34. Samahan niyo pong basahin ang ating batayang teksto. Pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron dahil sa kanilang paglapit ng di nararapat sa harapan ni Yahweh, si Moises ay kinausap ni Yahweh. Wika niya, sabihin mo kay Aaron na makalalapit lamang siya sa dakong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa takdang panahon, sapagkat pakikitak ako roon sa anyong ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Mamamatay siya pag siya'y sumuway. Sa araw na siya'y papasok doon, dapat siyang magdala ng batang toro bilang handog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Siya'y maliligo, pagkatapos magsusuot ng sagradong kasuotan, linong, tunika, salawal at pamigkis na lino rin at linong turbante. Bibigyan siya ng mga Israelita ng dalawang lalaking kambing na ihahandog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Ihahandog niya ang batang toro para sa kasalanan niya at ng kanyang sambahayan. Pagkatapos, dadalhin niya ang dalawang kambing sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tuldang tipanan. Sa pamamagitan ng sapalaran, pipiliin kung alin sa dalawa ang para sa akin at alin ang kay Azazel. Ang para sa akin ay papatayin at iaalay tulad ng karaniwang handog para sa kasalanan. Ngunit ang para kay Azazel ay buhay na ihahandog sa akin bilang pantubos sa kasalanan sa kapakawalan sa ilang. Ang batang toro ay papatayin nga ni Aaron at ihahandog para sa kasalanan niya at ng kanyang sambahayan. Pagkatapos, kukunin niya ang insensaryo at pupunuin ng bagbaga buhat sa dambanang sunugan ng handog. Kukuha rin siya ng dalawang dakot na pinulbos na kamaniyang at dadalhin sa loob ng tabing. Ibubuhos niya ang kamanyang sa apoy sa harapan ko upang ang usok nito ay pumailanglang sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan para hindi siya mamatay. Kukuha siya ng dugo ng batang toro at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay iwiwisik ito ng minsan sa harap ng luklukan ng awa at 7 beses sa harap ng kaban ng tipan. Pagkatapos, papatayin niya ang kambing bilang handog para sa kasalanan ng bayan. Magdadala siya ng dugo nito sa loob ng tabing at gaya ng ginawa niya sa dugo ng batang toro, iwiwisik din niya ito sa harap ng luklukan ng awa at sa harap ng kaban ng tipan. Sa gayong paraan, lilinisin niya ang dakong kabanal-banalan sa mga kasalanan at pagsalangsang ng bayang Israel. Gayon din ang gagawin niya sa toldang tipanan na nahawa ng kanilang karumihan. Walang sino mang lalapit sa toldang tipanan sa sandaling pumasok doon si Aaron hanggang hindi siya lumalabas pagkatapos niyang maghandog para sa kasalanan niya, para sa kanyang sambahayan at para sa kasalanan ng bayan. Paglabas niya ay pupunta siya sa dambanang sunugan ng handog upang linisin din iyon. Kukuha siya ng dugo ng batang toro at ng kambing at papahiran niya ang mga sungay ng dambana. Sa pamamagitan ng kanyang daliri, 7 beses niyang wiwisikan ang dambana upang ito'y pabanalin at linisin sa kasalanan ng mga Israelita. Pagkatapos magawa ni Aaron ang paghahandog para sa dakong kabanal-banalan, sa toldang tipanan at sa dambanang sunugan ng mga handog, kukunin niya ang pangalawang kambing.
Ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo nito at ipapahayag ang lahat ng kasalanan ng mga Israelita, ang kanilang mga pagsalangsang at pagkukulang. Sa gayon, masasalin sa hayop ang lahat ng ito. Ibibigay niya ang kambing sa isang taong naghihintay doon upang dalhin iyon sa ilang. Tataglayin ng hayop ang kasalanan ng buong bayan at pagdating sa ilang ito'y pakakawalan. Pupunta naman si Aaron sa toldang tipanan at do'y huhubarin ng damit na suot niya nang pumasok sa dakong kabanal-banalan. Maliligo siya sa isang banal na dako at matapos magbihis ng sariling damit, ihahandog niya sa dambana ang handog na susunugin para sa kanyang sarili at para sa buong bayan. Susunugin din niya ang taba ng mga handog para sa kasalanan. Ang taong nagdala ng kambing sa ilang ay maliligo at lalabhan niya ang kanyang kasuotan, saka pa lamang siya makababalik sa kampo. Ilalabas naman sa kampamento ang toro at ang kambing na inhandog para sa kasalanan. Ang balat, ang laman at ang mga dumi nito ay susunugin sa labas ng kampamento. Maglalaba ng kasuotan at maliligo ang nagsunog nito bago siya makabalik sa kampamento. Ito ay tuntuning susundin ninyo magpakailanman. Tuwing ika-10 araw at ika-7 buwan, mag-aayuno kayo at hindi gagawa ng anuman. Tutok din ito ng lahat, maging Israelita o dayuhan, sapagkat sa araw na ito ay tutubusin kayo upang maging malinis sa harapan ni Yahweh. Harapan ni Yahweh. Araw ito ng ganap na pamamahinga, mag-aayuno kayo at susundin ninyo ang tuntuning ito habang panahon. Ang paghahandog para sa kasalanan ay gagampanan ng punong saserdoteng nanunungkulan sa taong iyon. Magsusuot siya ng mga sagradong kasuotang lino at gagawin niya ang ritual ng paglilinis ng dakong kabanal-banalan, ng toldang tipanan, ng dambana, ng mga saserdote at ng buong bayan. Ito'y batas na pamalagi ang tutok din ng mga Israelita, minsan 1 taon upang patawad ang kanilang kasalanan. At ginawa nga ni Moises ang utos ni Yahweh. Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Pagpalain po tayo. Mga kapatid, mga aral na mapupulot natin sa Levitico 16. Una, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ano ba ang kasalanan? Mga ginagawang hindi kalugod-lugod sa Diyos, pagsuway sa nais ng Diyos. Ito po yung ginawa ni Nadab at Abihu sa verse 2. Ang sabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid, hindi na kailangan tayo ay maghandog o pumatay pa ng hayop para matakpan yung ating mga kasalanan. Binayaran na ito ng ating Panginoong Yesus sa banal na dugo ng Panginoong Yesus. Pangalawa, paghahandog para sa kasalanan. Ang verse 6 sabi, paghahandog para sa sariling kasalanan at kasalanan ng sambahayan. Sa verse 15, paghahandog para sa kasalanan ng bayan. Ito po yung ginawa ni Aaron para mailigtas ang kanyang sambahayan, para mailigtas ang bayang Israel sa kasalanan, mabayaran yung kasalanan. Ang dugo ng hayop ay pantakip sa kasalanan. Pero yung dugo ni Jesus ay pinangbayad sa ating mga kasalanan. Hindi lamang tinakpan, kundi binayaran ang ating mga kasalanan. Pangatlo, sa araw ng pamamahinga, dapat mag-aayuno, fasting. Minsan, fast eating tayo, Ipinapaliwanag ng buong kabanatang ito ang 16, Levitico 16, ang tungkol sa araw ng pagbabayad puri para sa mga
puna tungkol sa mahalagang araw na ito ng mga Hudyo at kung paanong ang paraang ito ng pagbabayad sala ay tumutukoy kay Hesukristo at sa bagong tipan. Mga kapatid, kung titingnan natin itong chapter 16, mahirap itong gawin pero ang mga Israelita ay sinunod nila ang lahat ng mga ito. Tayo po ay hindi na ganito yung gagawin. Napakasimple yung pinapagawa ng ating Diyos sa atin. Magsisit talikuran ang ating mga kasalanan, believe and accept our Lord Jesus as our personal Lord and Savior. Ang banal na dugo ni Jesus ang humugas, luminis, nagbayad sa ating mga kasalanan. So, wag po nating sayangin po ang opportunity na ito na pinagkaloob ng ating Diyos. Maraming salamat. Ito ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat sa panibagong araw muli na pinagkaloob mo sa amin. Tunay nga po na napakabuti mo sa aming buhay. At Lord, hindi po namin sasayangin ang binibigay mong mga pagkakataon. Naway maipaglingkod namin ang aming buhay sa iyo ng buong buo. Patuloy na patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Gawin mo kaming katulad ng iyong anak na si Kristo, maging banal, dakilang Diyos, at lahat ng aming gagawin ay mapangiti ka, dakilang Diyos. Aming dinadalangin din ang aming mga pamilya, ang aming mga kapwa, ang mga iglesia na aming kinabibilangan, ang buong bansang Pilipinas, ang buong mundo, maghari ka, dakilang Diyos. Lord, naway mawala na po ang mga karahasan, mga patayan, mga krimen na nangyayari sa mundo, sa bansang Pilipinas, pagkus manatili, dakilang Diyos, yung pag-ibig mo sa bawat isa. Pag-ibig po ang maghari sa buhay ng bawat isa. Ikaw po ang maghari sa bawat isa. Lord, kami po ay nagtatalaga ng aming buhay sa iyo at nangangakong maglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ibibigay namin ang aming buhay para lamang sa iyo. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at manunubos ng aming buhay. Amen at Amen. Mga kapatid kay Kristo, ang Diyos ay sumasa inyo. Lagi nating tandaan, mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos.